Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Ella, 30 anyos. May dalawa na akong anak na parehas na lalaki, isang 4 na taon at 1 taon. Ito po ang kwento ko kung paano ko unti-unting nadula sa sitwasyong hindi ko inakalang papasukin ko. Ang makipagrelasyon sa ninong ng asawa ko. 6 na taon na kaming nagsasama ni Romer. 35 years old na siya. Isang mabait at responsableng padre de pamilya. Nagtatrabaho siya noon sa pabrika sa Maynila at buwan-buwan umuwi sa amin dito sa Laguna. Hindi man kalakihan ang kita, at least napagkakasya namin. Pero habang lumalaki ang mga bata, lumalaki rin ang gastos. Gatas, diaper, pati ang upa sa bahay namin. Madalas kinukulang na ang sinasahod niya. Hanggang sa isang gabi, seryoso ang mukha niya habang nag-uusap kami sa hapag. Ella, iniisip kong mag-Taiwan. Sabi niya. Taiwan? Ang layo nun. Sagot ko. Marami na sa dati kong katrabaho nandun na. Mas malaki ang sahod. Para sa mga bata rin to. Sa atin. Natahimik ako. Sa totoo lang ayokong lumayo siya, pero alam kong hirap na rin siya. Ano, payag ka na ba? Para sa atin din naman to. Dagdag pa niya. Napayuko ako. Di kung makakabuti naman sa pamilya natin, sige. Ilang buwan ang lumipas, nakaalis noon si Romer. Nung una, maayos pa. Regular ang padala niya. Halos gabi-gabi kong tumawag sa akin. Tiisin mo na lang muna. Makakaipon tayo. Lagi niyang sinasabi. Oo, mag-iingat ka palagi dyan ha. Miss na miss ka na namin ng mga bata. Sagot ko naman. Pero nang tumuntong ang unang taon niya sa Taiwan, nagbago ang lahat, Miss Love. Unti-unti, paliit ng paliit ang padala niya. Hanggang sa tuluyan nang nawala. Umabot ng 1 buwan, naging 2 buwan na wala siyang padala sa akin. Sa unang buwan, iniintindi ko pa. Baka na-delay lang. Sa pangalawa, nagsimula na akong kabahan. Hindi na rin kasi niya sinasagot ang tawag ko noon. Minsan online siya pero hindi siya nagre-reply. Nagsimulang maipon ang utang ko sa tindahan. Malapit na rin kaming paalisin sa inuupahan namin dahil atrasado na ang renta. Wala na akong malapitan. Doon ko naisipan ang ninong ni Romer. Si Steve, 58 anyos. Matagal na siyang kaibigan ng pamilya nila. May maliit tong hardware sa bayan at kilalang may kaya sa buhay. Nahihiya ako nung una pero wala na akong choice. Mortal ko kasing kaaway ang biyanan ko. Kaya hindi ako sa kanya makahingi ng tulong. Isang hapon noon, iniwan ko muna sa kapitbahay ang mga bata at pumunta ako sa hardware niya sa bayan. Kinakabahan pa ako noon nung magkita kaming dalawa. Oh, Ella, napadpad ka dito. Nakangiti niyang sagot nang makita niya ako. Magandang hapon po, Ninong Steve. Bati ko. Huminga pa ako ng malalim. Ninong, pwede ko bang makahiram ng pera? Diretsahan ko nang sabi. Bahagya siyang natigilan noon. Di ba't nasa ibang bansa naman si Romer? Bakit nagikipit ka pa ba? Napayuko ako noon. Oho Kaya lang 2 buwan na ho siyang hindi nagpapadala ng pera. Hindi rin ho siya sumasagot sa mga tawag ko. Saglit siyang tumahimik, para bang may iniisip. Magkano bang kailangan mo? Pang-upa lang ho at pambili ng gatas ng mga bata. Kahit maliit lang hong halaga, babayaran ko po pag nagpadala na si Romer. Tinitigan niya ako. Hindi naman bastos ang tingin niya pero ramdam kong sinusukat niya ang sitwasyon ko. O sige, sabi niya pagkatapos ng ilang segundo. Pupunta na lang ako mamaya sa inyo, dadalhin ko doon. Maraming salamat ho, Ninong. Sabi ko. Kinagabihan nga, dumating siya sa bahay dala ang isang sobre. Inabot niya sa akin yon.
May laman na 10,000 yan, Ella. Pag kinulang, sabihin mo na lang. Nanlaki ang mga mata ko noon. Parang sobra-sobra naman ho yata to, Ninong. Para sa mga bata, sagot niya. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ilang araw na gumaan ang pakiramdam ko. Nakapagbayad ng renta, nakabili ng gatas at pagkain. Pero hindi pa rin nagpaparamdam ang asawa ko. Lumipas pa ang 1 buwan. Pangatlong buwan na, naubos na yung hiniram ko. Bumalik na naman yung takot at kaba. Sa tuwing titingnan ko ang mga anak ko parang may bumabara sa lalamunan ko. Ano bang nangyayari sa tatay nila? Napilitan akong bumalik kay Ninong Steve. Pasensya na po ulit, Ninong. Bungad ko. Alam ko na. Hindi pa rin nagpapadala si Romer, no? Tumango ako. Hindi ka ba nagtataka, Ella? Tanong niya. Sa totoo lang ho, nagtataka na. Pero ayoko namang mag-isip ng masama sa kanya. Napabuntong hininga si Ninong Steve. Ella, bata ka pa. Maganda ka din. Hindi madali ang maghintay sa taong malayo. At hindi ka sigurado kung uuwi pa ba. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Ginagawa ko lang naman po ang tungkulin ko bilang asawa niya. Alam ko at hanggang-hanga ako sa'yo dahil doon. Mula noon, mas naging madalas ang pagpunta niya sa bahay. May dalang bigas, minsan ulam. Minsan siya na ang kusang nagtatanong kung may kailangan pa kaming mag-anak. Hanggang sa unti-unti, Miss Love, nasanay po ako sa presensya niya. Kapag may kailangang ipaayos, siya ang tumutulong. Kapag may sakit ang bata, siya ang kasama ko. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa labas ng bahay, diretsahan niya akong tinanong. Hanggang kailan ka maghihintay, Ella? Hindi ko po alam eh. Sagot ko na halos pabulong. Paano kung may iba na si Romer doon? Parang may sumaksak sa dibdib ko. Huwag naman ho sana, Ninong. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Hindi ka dapat nahihirapan ng ganyan. Dapat tinatawagan ka naman ng asawa mo. Kinukumusta. Hindi yung parang nakalimutan niya nang may pamilya siya sa Pinas. Tahimik ako. Dahil totoo naman. Pero asawa ko pa rin si Romer. Maya-maya bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Kung kailangan mo ng masasandalan, nandito lang ako. Dapat binitawan ko yun agad. Dapat hindi ko siya pinayagan. Pero pagod na ako sa paghihintay, sa pag-aalala, sa pagiging matatag. Hindi pa malinaw ang lahat, doon nagsimulang mag-iba ang tingin ko sa kanya. Hindi na lang siya ninong ng asawa ko. Siya na ang lalaking laging nariyan. At sa bawat paglapit ko sa kanya para manghiram, parang hindi lang pera ang hinahawakan ko, kundi pati ang kapalaran kong unti-unting kumakalas sa buhay na dati kong pinangahawakan. Doon nagsimula ang pagkadulas ko sa isang simpleng paghingi ko ng tulong sa matanda. Hindi ko alam, may ipapalit pala akong mas mabigat pa. Kung akala ko noon masakit na ang hindi pagpaparamdam ni Romer, mas masakit pala ang katotohanan na malalaman ko. Ang katotohanang matagal na niyang tinatago sa akin. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pag-search ko ng pangalan niya sa Facebook. Gabi na kasi noon at tulog na ang mga bata. Wala akong magawa. Tinype ko ang pangalan niya sa Facebook. Maraming mga lumabas na kapangalan niya. Hanggang sa may isang account na nakita kong hindi ko naman kilala. Pero pareho ng mukha niya. Binuksan ko yun. At doon ko nakita ang mga larawan ni Romer sa Taiwan. May mga group pictures kasama ang mga katrabaho niya, naka-uniform. At sa halos lahat ng larawan na nakita ko, may isang babaeng laging katabi siya. Isang babaeng maganda, maputi, halatang, may kakaiba sa kanila. At may isang larawan akong nakita na parang kinapos ako ng hininga. Magkatabi sila sa isang park. Nakahawak siya sa braso ng babae. Sa caption, may heart emoji at nakatag ang pangalan nito. Binuksan ko ang profile ng babae. Doon ko nakita ang mga komento sa mga pictures nila. Stay strong sa inyo. Bagay kayo. Forever na yun sa Taiwan.
Parang may bumubuhos o may bumuhos na malamig na tubig sa ulo ko noon. Doon ko na-realize, matagal na sila. May mga pictures pa nga sila na gumagala sila. Nakangiti si Romer. Ngiting matagal ko nang hindi nakikita kahit sa video call man lang. Doon ko rin napansin na naka-private ang karamihan ng post. Ibig sabihin, sinadya niyang itago sa akin yon. Na may ibang account siya. Na may iba na siyang buhay. Nanginginig ang kamay ko habang nag-scroll. Parang gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na tunog. Ilang buwan na walang padala. Walang paramdam. Pero may pang-date. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulala. Basta ang alam ko, may kung anong namatay sa loob ko ng gabing yun. Kinabukasan, hindi ko napigilan ang sarili ko. Pinuntahan ko ang biyanan ko. Nay, may nalaman ho ako kay Romer. Bungad ko agad. Ano na naman yan? Matari niyang sagot. May ibang babae si Romer sa Taiwan. Ano bang pinagsasabi mo, Ella? Sigaw niya. Anak ko yan. Hindi niya yan magagawa. Pero nakita ko ho. May litrato ko. Pinakita ko sa kanya. Sinisiraan mo na naman ang anak ko. Ikaw talaga? Baka kaya hindi nagpapadala dahil napupunta lang kung saan-saan. Ganyan ka naman, hindi ba? Parang sinampal ang buong pagkatao ko noon. Nay, ilang buwan na ho kaming gipit. Hindi ko ho to gawa-gawa. Nanginginig kong sabi. Pero sarado ang isip niya. Ilang araw lang kumalat na sa lugar namin ang kwento. Ako raw, sinisiraan ko si Romer. Ako ang naging masama. Masakit dahil galit na galit ang biyanan ko sa akin. At kahit sa harap ng ibang tao, pinapahiya niya ako. Wala ka namang pruweba. Sinisira mo pati pangalan ng anak ko. Gusto kong isigaw at ipangalandakan sa kanya yung nakita ko. Pero ayaw niyong maniwala. Hanggang sa napagod na lang ako. Mula noon, may kung anong nagbago sa akin. Hindi na ako umaasa sa chat niya. Hindi na ako naghihintay ng tawag niya. Ni hindi ko na rin siya kinukumusta. Parang kusa ako nang pinutol ang tali na matagal ko nang pinangahawakan. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang mga bata, may kumatok sa pinto. Si Ninong Steve. Pwede ba akong pumasok? May hinahon niyang tanong. Tumango ako. Opo. Sa sala habang tahimik ang bahay nagkwentuhan kami. May narinig ako. Nag-away daw kayo ng nanay ni Romer. Sabi niya. Natawa ako ng mapait. As usual, ako na naman ang masama sa kanya. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Totoo ba ang balita? Hindi ko napigilang maiyak. Ninong, nakita ko ho lahat yung mga litrato. Matagal na siyang may iba. Hindi ko alam kung ilang minuto kung umiiyak sa kanya habang nagsasalita. Kinuwento ko lahat. Inilabas ko ang lahat ng sama ng loob ko. Tahimik lang siyang nakikinig. Pagkatapos noon, marahan niyang sinabi, wala kang kasalanan, Ella. Pero bakit parang ako ang pinapalabas na sinungaling? Dahil mas madaling sisihin ang taong nandito kaysa ang taong malayo. Tsaka nanay niya yan, pagtatakpan niya. Mahinahon niyang paliwanag. Napayuko ako. Ginawa ko naman lahat Ninong Steve. Naghintay ako. Nagtiis. Lumapit siya ng kaunti. Pero may pagitan pa rin. Nasaktan ka. At may karapatan kang masaktan. Pinunasan ko ang luha ko. Pero simula ngayon, hindi na ako aasa sa kanya. Sigurado ka ba? Tumango ako. Oo naman. Kung kaya niyang kalimutan kami, kaya ko rin. At ilang buwan na ba? Mula nang talikuran niya kami. Pero nakakasurvive pa rin naman kaming mag-iina. Lumapit siya at hinawakan ng balikat ko ng marahan. Basta nandito lang ako. Ramdam ko ang init ng kamay ni Ninong Steve. At ang bigat ng sitwasyon. Pero sa pagkakataong yun, wala munang nangyari. Wala munang lumampas. Umalis siya bago maghating gabi. Naiwan ako mag-isa sa kwarto, nakatingin sa kisame. Hindi na ako yung babaeng maghihintay sa asawa niya. Hindi na ako yung misis na umaasa sa mga pangako. Mula nang makita ko ang litrato na yon, parang nagsara na ang puso ko. At sa pagsasara niyang yun, unti-unti ring nagbukas ang ibang pinto.
pinto para kay Ninong Steve. Matapos kong malaman ang tungkol sa babae ni Romer, nagbago na ang lahat sa akin. Hindi na ako naghintay. Hindi naging madali, mahirap. Sinubukan ko maghanap ng sideline pero mahirap dahil wala akong mapag-iwanan sa mga anak ko. Minsan, sumasideline ako, nagbabantay ako ng tindahan pero masyadong maliit ang kita. Hanggang sa nagbenta na rin ako online, mga pre-order na damit, mumurahing pabango at kung ano-ano pa. Pero dahil wala naman akong kapital, konti lang ang tubo. Minsan pa, ako pang nag-aabono kapag may nag-cancel. Habang tumatagal, lalong nauubos ang ipon ko. Hindi ko pa nababayaran ang 10,000 hiniram ko kay Ninong Steve. Nahihiya na nga ako sa kanya. Pero mas nangingibabaw ang takot na wala kaming makain. Isang gabi, dinala ko ang 2 mga anak ko. Pumunta kami sa bahay ni Ninong Steve. Buo na ang loob ko. Kailangan ko ng pera. At sa isip ko, may kapalit na akong handang ibigay. Pagdating namin, agad niyang binuksan ang pintuan. "Oh Ella, gabing-gabi na. Anong nangyari?" Gulat niya pa ang tanong. "Pwede ho bang pumasok?" "Siyempre naman, pasok kayo." Pumasok kami. Malinis at napakatahimik ng bahay niya. Amoy ulam. Dahil nagluluto pala siya. Hindi pa ho eh. Sandali at kukuha ko ng pagkain ng mga bata. Habang kumakain ang mga anak ko sa mesa, nakatingin lang ako sa kanila. At mas lalong tumitibay ang desisyon ko. Pagkatapos nilang kumain, pinatulog ko muna sila. Ilang minuto lang nakatulog ng mga bata. Hanggang sa kami na lang 2 sa may sala. "Ninong Steve." Ako ang unang nagsalita. Hihiram ho ulit ako ng pera. Tumingin siya sa akin. "Magkano ang kailangan mo?" "Kahit magkano ho. Pang-ikot lang, pandagdag puhunan." Napabuntong hininga siya. "Pero hindi mo pa nababayaran yung una." "Alam ko ho." Sagot ko agad. Kaya nga ho nahihiya na po ako sa inyo eh. "Pero hindi kita sinisingil, wag ka mag-alala." Mahinahon niyang sabi. "Naiintindihan ko pa rin ang sitwasyon mo." Lumapit ako ng kaunti sa kanya. "Pero wag ho kayong mag-alala, Ninong Steve. This time, may papalit na po ako sa inyo." Napakunot ang noo niya. "Anong ipapalit mo, Iya?" Diretso ko siyang tiningnan sa mga mata niya kahit nanginginig ako sa loob. "Ang sarili ko ho." Parang natigilan ng oras. Hindi siya agad nakareact. Ilang segundo nga kaming nagkatitikan eh. "Teka Ella, ano bang sinasabi mo?" Mahina niyang sabi. "Nahihiya na ho ako sa inyo eh. Paulit-ulit akong umuutang. Tapos di ko pa nababayaran yung una ko." "Ayos lang yun, naiintindihan kita." Sagot niya. "Pero wag mong gawin to. Hindi naman ako mapagsamantalang tao, Ella, kilala mo ko." "Alam ko ho." "Kaya nga bilib na bilib ako sa inyo eh." Mabilis kong sabi. "Pero, Ninong Steve, pareho naman tayo makikinabang dito. Hindi lang naman ikaw. Pati ako." Natahimik siya. "Biyudo ka na. Matagal na. Mag-isa ka lang dito sa bahay." "Ella." Babala ang tono niya. At ako, ilang taon na bang hindi umuwi si Romer? At ngayon alam kong may iba na siya. Matagal na rin ako nag-iisa. Napahinga ako ng malalim. Pero hindi dahilan yon para ibenta mong sarili mo sa akin. No, hindi ko binibenta ang sarili ko sa inyo, Ninong. Sagot ko na halos pabulong rin. Gusto ko rin. At gusto ko lang suklian ang kabutihan mo. Lumapit pa ako. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Alam kong nasasabik ka na rin. Hindi ka naman ba to? Tao ka lang din naman, hindi ba? Lalaki na naghahanap din. Hindi ganun kadali to. Sagot niya. Hindi naman talaga madali. Tugon ko. Araw-araw akong kinakain ng hiya at galit ko. Kung may paraan para pareho naman tayong lumigaya, bakit hindi? Tumingin siya sa akin ng matagal. Pero ayokong pagsamantalahan ka, Ella. Hindi mo naman ako pinipilit, Ninong. Ako naman ang nagkusa. Ako ang nag-alok. Ako ang lumapit.
Lumapit pa ako hanggang sa halos magdikit na kaming dalawa. Hinawakan ko ang braso niya. Hinahaplos. Nakikita ko pa rin sa mga mata niya ang pag-aalinlangan at ang pagnanasa na pilit niyang tinatago. Sigurado ka ba? Oo. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Parang nagbibigay pa ng huling pagkakataon para makaatras ako. Pero hindi ako umatras, Miss Love. Ako pa nga ang unang yumakap. Sa yakap na yon, hindi lang init ng katawan ang nahanap ko, pati ng seguridad at kontrol. Dahan-dahan tinugon niya ang yakap ko. Walang maruruming salita, walang pilitang naganap. Alam naming pareho kaming may pangangailangan. At may desisyong pareho naming alam na may kapalit. Nang ilapat ko na ang labi ko sa kanya, tinugon niya yun. Hanggang sa isa-isa ko nang kinalas ang lahat sa katawan ko. Natawa pa nga ako nung una, nung umiwas siya ng tingin sa akin. Tingnan mo ko, Steve. Titigan mo ko. Alam ko, magugustuhan mo. Sa sala, Miss Love, doon may nangyari sa aming dalawa. Akala ko talaga noon wala na siyang ibubuga dahil may edad na siya. Pero hindi. Dahil mas magaling pa siya sa asawa kong si Romer. Pagkatapos noon, parehas kaming hingal na hingal. Parehas nagkatinginan at nagkangitian. Matapos ang gabing unang may nangyari sa amin, Steve, hindi na yun naulit lang ng isang beses, kundi pa ulit-ulit. Sa una, nagkakahiyaan pa. May kaba, may takot na baka mali ang ginagawa namin. Pero habang tumatagal, napalitan na yon ng pagiging natural. Parang kusa na lang kaming nahulog sa bagong sitwasyon. At hindi na lang to tungkol sa pera. Oo, tinutulungan pa rin niya ako. Binigyan niya ako ng puhunan para sa maliit na online selling ko. Pero higit pa doon, naramdaman kong may kasama na ako sa bawat araw. Hanggang sa isang umaga, kinausap niya ako ng seryoso. Ella, dito na kaya kayo tumira? Napakalawak ng bahay. Mas panatag pa ako kung nandito kayo. Hindi ako agad sumagot. Alam kong kapag ginawa ko yun, tuluyan ko nang iiwan ang dating buhay ko. Pero sino pa bang hihintayin ko doon? Isang lalaking may ibang babae? Isang binang galit sa akin? Tama na siguro. Kakalimutan ko na talaga. Ilang linggo ang lumipas, nagdesisyon na ako. Umalis ako sa inuupahan naming apartment at doon na kami tumira sa bahay ni Steve. Maraming ang nagulat, maraming nagbulong-bulungan, pero wala nang makakapigil sa akin. Sa poder niya, naging maayos ang buhay namin. Sapat ang pagkain, may sarili pang kwarto ang mga bata. Nakapag-focus din ako sa maliit kong negosyo. Dahil may tumutulong na sa pagbabantay sa mga bata. At sa loob ng bahay na yun, para na talaga kaming mag-asawa. At oo, Miss Love, may nangyayari sa amin sa bawat sulok ng bahay na iyon. Sa kwarto, sa sala kapag tulog na ang mga bata, sa kusina, kahit naghahanda ko ng hapunan. Sisegway kaming dalawa. Malakas pa rin talaga si Steve kahit may edad na. Pero higit sa lahat, maalaga siya. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga anak ko. Lumipas ang mga buwan hanggang sa nabuntis ako. Hindi ko inaasahan yun. Pero hindi ako natakot. Nung ipanganak ko ang bata, kasama ko siya. Isang lalaki. Kamukhang kamukha niya nga. Galit na galit mo ng biyanan ko, pero wala naman siyang magawa. 2 taon ang lumipas na parang isang iglap. Lumaki ang bunso naming masayahin at malusog. Ang 2 anak ko kay Romer, tinatawag na siyang Papa Steve. Walang paramdam si Romer sa loob ng panahong yun. Ni Anino wala. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang sumulpot. Mas payat. May pilat sa braso. Ibang itsura kaysa sa lalaking umalis papuntang Taiwan. Nabalitaan ko kalaunan na aksidente pala siya sa factory doon. Umuwi ng Pilipinas at hiwalay na rin sa girlfriend niya. Nakatayo siya noon sa harap ko na parang isang estranghero. Ella, pwede ba tayo mag-usap? Mahina niyang sabi.
Tinitigan ko siya noon. At anong pag-uusapan natin? Nagkamali ako. Diretsahan niyang sabi. Nasaktan kita. Pero pwede pa ba? Pwede pa ba tayong magsama ulit? Magsimula ulit? Parang gusto kong matawa nun. Romer, baka nakakalimutan mo. Ilang taon mo kaming inabandona. Na-aksidente ako. Bago ka pa na-aksidente. Matagal na kayong may relasyon ng katrabaho mo. May ibang account ka pa nga na itinago mo sa akin. Natahimik siya. Hindi siya nakapagsalita. Ang tungkol sa mga bata. Dagdag niya. At anong tungkol sa kanila? Malamig kong tanong. Tatay pa rin nila ako, Ella. Hindi mo maipagkakait yun sa kanila. Sa papel siguro. Pero hindi ka na nila kilala. Sa loob ng bahay narinig ko ang pagtawag ng bunso ko. Papa Steve. Napalingon si Romer. Si Steve na ang kinikilala nilang ama. Pagpapatuloy ko. At may anak na rin ako. At si Steve ang tatay niya. Namula ang mukha niya. Ibig mong sabihin? Oo. Diretso kong sagot. Umibig ako kay Steve. Hindi ako nanginginig, hindi ako umiyak. Matatag ako. Pero kahit na, ayusin natin to para sa pamilya natin. Anong pamilya? Tanong ko. Pamilyang iniwan mo? Pamilyang inabandona mo? Biglang dumating doon ang biyanan ko. Galit na galit. Malandi ka talaga. Sigaw niya. Wala kang konsensya. Nakipagrelasyon ka sa ninong ng asawa mo. Huminga ako ng malalim. Ano? Tama ako, no? Ikaw, Romer. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na may anak siya sa ninong Steve mo pero hindi ka naniniwala? Nay, sabi ko na matatag ang boses. Huwag niyo akong husgahan. Nasaan kayo nung mga panahong wala kaming makain? Nasaan kayo nung panahong iniwan ako? Iniwan kami ng anak niyo para sa ibang babae. Sinisiraan mo pa rin ang anak ko. Hindi ko siya siniraan. Alam mo yan. Siya ang gumawa nun. May ebidensya ako, may mga litrato ko pero hindi mo pinaniwalaan. Dahil yung utak mo, sarado na. Natahimik ang paligid nun. Nakita ko may mga kapitbahay nang nakikinig, nakikisyoso. Ilang taon niya kaming pinabayaan. Pagpapatuloy ko, si Steve lang ang tumulong. Siya ang nandyan sa mga anak ko. Siya ang nagpakain, nagpaaral at nag-alaga. Wala silang maisagot, pati na ang biyanan ko. Kung may galit kayo, sa anak niyo ilabas, hindi sa akin. Natahimik ang biyanan ko. Si Romer hindi nakapagsalita. Umalis na kayo. Wala ka nang babalikan dito, Romer. Sabi ko sa kanya. At umalis sila. Mula noon, wala na akong pakimiss love sa sasabihin ng iba. May mga bulong-bulungan pa rin naman. May mga matang mapanghusga. Pero mas malakas na ang kapayapaan sa loob ng bahay namin. Tuwing gabi, si Steve ang kasama ko. Ang katabi ko. Hindi lang bilang lalaking kasama ko sa kama, kundi bilang taong pinili ko na makasama habang buhay. Hindi man perpekto ang simula namin, pero naging masaya kami sa paglipas ng panahon. At ngayon, masayang-masaya ako sa piling niya. Masaya akong nakabuo kami ng pamilya. At masaya akong anak din ang turing niya sa anak namin ni Homer. At sa wakas, hindi na ako yung babaeng naghihintay sa lalaking hindi na babalik. Dahil ako naman ang pinili ngayon. At pinili ko rin ang lalaking hindi ako iniwan nung mga panahong kailangan na kailangan ko ng tulong. Ito po ang kwento ng aking buhay. Hindi ko alam kung tama ba ang nangyari. Pero hindi ko na iniisip yon. Basta ngayon, masaya na ako. Kahit iniisip ng ibang malandi ako na pinatulan ko ang ninong ng asawa ko.